Tumunog ang alarm clock. Basag na tunog sa katahimikan ng malaking silid. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit pakiramdam ni Claudia parang 1,000 taon na siyang gising. Sa halip na bumangon agad, nakatitig lang siya sa kisame, sa puting-puting kisame ng mansyon na ito na, sa papel, ay kanya ring tahanan. Isang mansyon na nagtatago ng isang lihim na mas malaki pa sa bawat kwarto nito. Dito, siya si Mrs. Deogracia. Sa labas, sa mundong puno ng ordinaryong tao at ordinaryong buhay, siya si Claudia, isang simpleng empleyado sa isang malaking korporasyon. Ang kanyang tunay na pangalan ay ang tanging bagay na tunay sa kanya. Ngunit kahit iyon ay pakiramdam niya, ay may 2 bersyon na ngayon. Napaiwas siya ng tingin sa salamin. Ang anino ng babaeng nagising ay maputla, may kaunting eye bags mula sa ilang gabing hindi makatulog. Pinilit niyang ngumiti, isang pagtatangka, para kumbinsihin ang sarili na kaya niya pa rin. Bumuntong hininga siya. Kailangan niyang lumabas ng bahay bago pa makasalubong si Arthur. Hindi niya kakayanin ang isa pang umaga na puno ng awkward silence at magalang na pakikitungo. Sa opisina, bumalik siya sa kanyang comfort zone. Ang ingay ng mga keyboard, ang amoy ng kape, ang mga usapan ng mga kasamahan. Ito ang mundo niya. Dito, wala siyang Arthur Deogracia na aasikasuhin. Walang kontratang kailangan sundin. Walang pamilyang kailangan harapin. Dito, isa lang siyang numero sa payroll, isang mukha sa dagat ng mga empleyado. Claudia, tapos mo na ba ang report para sa board meeting? Tanong ni Aling Nena, ang supervisor niya. Opo, Aling Nena. Ipapaprint ko na po. Sagot niya, sabay ngiti. Kahit paano, may kontrol siya sa bahaging ito ng buhay niya. Ang trabaho niya, ang kanyang mga responsibilidad, iyon ang kanyang anchor sa realidad. Pero kahit gaano pa siya kasipag at kameticulous, hindi niya maiwasang marinig ang mga bulungan tungkol sa CEO. Ang gwapo talaga ni Sir Arthur, no? Oo nga, pero ang cold, parang yelo. Balita ko, wala pa ring asawa. Sayang, ang daming nagkakandara pa. Napakagatlabi si Claudia. Kung alam lang nila. Kung alam lang nila na ang yelo na CEO na yon ay ang asawa niya, sa papel lang, at nakatira siya sa iisang bubong kasama nito. Isang sikreto na kasing bigat ng kanyang dibdib. Pumunta siya sa pantry para magtimpla ng kape. Kailangan niya ng caffeine para labanan ang antok at ang bigat ng lihim na dala niya. Habang naghihintay sa kape, biglang bumukas ang pinto ng pantry. Bumilis ang tibok ng puso niya. Si Arthur. Nakatayo siya doon, nakasuot ng corporate suit. Ang kanyang aura ay kasing lamig ng aircon sa opisina. May bitbit siyang mug na may logo ng kumpanya. Good morning, sir. Bati ni Claudia. Bahagyang napayuko. Sinubukan niyang maging kalmado, maging professional. Tumangulang si Arthur, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Kinuha niya ang kanyang kape at naghanda ng sarili. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi, puno ng mga salitang hindi kayang sabihin. Okay ka lang ba? Halos mabitawan ni Claudia ang mug niya. Nagulat siya sa biglaang tanong. Tumingin siya kay Arthur, na ngayon ay nakatitig sa kanya. May kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. O guni-guni lang niya iyon? Opo, sir. Ayos lang po ako. Sagot niya, pilit nang ngumiti. Mabuti, sabi lang niya, at lumabas na ng pantry. Iniwan si Claudia na tulala. Anong ibig sabihin yon? Bakit siya nagtanong? Ito ba ay parte ng kanyang responsibilidad bilang asawa, kahit na ito ay isang kontrata lamang? Pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa supermarket bago umuwi. Gusto niyang magluto ng sarili niyang hapunan. Pakiramdam niya mas makakatulong yon para mawala ang stress niya. Pagdating sa mansyon, madilim na ang lahat. Tiyak na nasa opisina pa si Arthur. Inilapag niya ang kanyang mga pinamili sa kusina. Habang inaayos ang mga ito, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unregistered number.
Okay ka lang ba? Parehong tanong na binanggit ni Arthur kaninang umaga. Tinitigan niya ang screen ng telepono. Ang puso niya ay kumalabog. Nagkamali ba siya? Baka si Arthur nga ito. Pero bakit unregistered number? At bakit ganito ang pakiramdam niya sa simpleng tanong na yon? Nakaupo si Arthur sa kanyang executive chair. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ay tila mga bituing nagkalat sa dilim. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang huling text message na ipinadala niya ay nakabukas pa rin, walang sagot. Hindi niya alam kung bakit niya iyon ginawa. Isang simpleng text, isang simpleng tanong, ngunit pakiramdam niya ay may malaking ibig sabihin niyon. Nilingon niya ang frame sa mesa niya, isang litrato ng kasal nila ni Claudia. Isang kasal na walang pagmamahal, walang halik, walang sumpaan sa harap ng Diyos. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang estranghero na pinagsama ng sitwasyon at pangangailangan. Naalala niya ang araw na yon, ang araw na una niyang nakita si Claudia. Naghahanap siya ng isang babae na magiging asawa niya sa papel, isang taong may sapat na integridad at tahimik na pagkatao para hindi magdulot ng iskandalo. Kailangan niya ng isang panangga laban sa pressure ng kanyang lola at ng board of directors na nagpipilit sa kanya na magpakasal para masiguro ang stability ng kumpanya. Nasa isang cafe siya noon, naghahanap ng potensyal na kandidato sa mga profile na binigay ng kanyang abogado. Noon niya nakita si Claudia, nakaupo sa isang sulok, nakatutok sa kanyang laptop. Ang buhok ay nakatali ng simpleng ponytail, walang make-up, walang mamahaling damit, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, determinasyon at kaunting lungkot. Nakita niya ang isang babaeng lumalaban sa buhay, hindi para sa sarili, kundi marahil para sa iba. Claudia Vergara, bulong niya sa sarili. Binabasa ang file niya. Orphan, scholarship student, nagtatrabaho ng part-time para sa kanyang nakababatang kapatid. Simple, matapang at higit sa lahat, tila hindi interesado sa kayamanan. Perpekto. Pinlano niya ang bawat hakbang, isang cold and calculated offer. Isang kontrata, isang taon ng pekeng kasal, kapalit ng sapat na pera para sa kinabukasan ng kapatid niya at ng kanyang sarili. Inaasahan niya ang pagtutol, ang pagdududa, ngunit nakita niya lang ang pagtanggap. May kaunting kislap ng awa sa mga mata ni Claudia. Awa sa kanya, ang CEO na mukhang mayaman pero walang kalayaan. Sa loob ng ilang buwan ng kanilang kasal, patuloy niyang pinagmamasdan si Claudia. Sa opisina, sa bahay, kahit sa simpleng pagtawid sa hallway. Nakita niya kung paano ito gumalaw, kung paano ito ngumiti sa mga kasamahan, kung paano ito umiiwas sa kanyang tingin. May isang bahagi sa kanya na humanga sa pagiging tapat ni Claudia sa kanilang kasunduan, ang pagtatago ng kanyang tunay na identity. Ngunit may isang bahagi din sa kanya na nalilito. Ang text message kaninang gabi, ang pag-aalala na naramdaman niya nang makita niyang naputla ito sa pantry. Hindi ito bahagi ng kontrata, hindi ito bahagi ng plano. Ang kanyang iniisip ay naputol ng tawag mula sa kanyang lola. Arthur, kumusta ka? Kailan mo balak iharap ang iyong asawa sa buong pamilya? Napakunot ang noo niya. Lola, alam niyo po ang sitwasyon. Sitwasyon? Arthur, 1 taon na kayong kasal. Kailan kayo magsisimula ng pamilya? Gusto ko nang makakita ng apo bago pa ako mawala sa mundo. Napabuntong hininga si Arthur. Ito ang dahilan ng lahat. Ang kanyang lola, ang kanyang pamilya, ang kanilang mga tradisyon, ang kanyang ama na namatay sa isang trahedya, at ang kanyang ina na naging malungkutin mula noon. Ang pakiramdam na kailangan niyang punan ang puwang na iniwan ng kanyang ama, ang obligasyon na panatilihing matatag ang pangalan ng Deo Gracia. Pinutol niya ang tawag, tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitigan ang mansyon na matatanaw mula sa kanyang opisina.
Nakita niya ang ilaw na nakabukas sa kusina. Ibig sabihin, nasa bahay na si Claudia. At nagluluto. Napangiti siya ng bahagya. May kaunting init na dumadaloy sa kanyang ugat. Isang pakiramdam na hindi niya inasahan. Naramdaman niya ang kakaibang pagtatampo nang makita niyang masaya si Claudia na nakikipag-usap sa isa nilang kasamahan sa opisina, si Gino. Bakit niya ba iniisip iyon? Hindi ba't mas mabuti kung masaya si Claudia sa buhay niya, kahit pa hindi siya ang pinagmumulan ng kaligayahang iyon? Ngunit may kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi niya maintindihan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Si Serena, ang kanyang executive assistant. Maganda, matalino, at halatang interesado sa kanya. Sir Arthur, may narinig po akong bulungan sa kabilang department. Sabi ni Serena, ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalala. May bagong hire daw po na medyo mayabang at gustong agawin ang pwesto ng iba. Napakunot ang noo ni Arthur. Sino? Si Claudia Vergara po. May kaunting inggit po yata sa kanya ang ibang empleyado dahil sa bilis niyang umangat. Pero ang sabi-sabi, may backer daw po siya. Tinitigan ni Serena si Arthur. Tila sinusuri ang kanyang reaksyon. Hindi kumibo si Arthur, ngunit kumuyom ang kamao niya. Alam niya na nagsisinungaling si Serena o hindi bababasa, may pinapalaki. Alam niya kung gaano kasipag at ka-humble si Claudia. Isang mabilis na pagtingin sa security footage kaninang umaga ang nagpakita sa kanya ng sulyap sa totoong ugali ni Serena, ang pilit na pagngiti sa harap ni Claudia habang kinukutya ito sa likod. Salamat sa impormasyon, Serena, sabi niya, malamig ang tinig. Ngayon, maaari ka nang bumalik sa trabaho mo. Napaatras si Serena, halatang nagulat sa lamig ng boses ni Arthur. Ngunit habang papalabas siya, narinig ni Arthur ang bahagyang bulong nito sa kanyang cellphone. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit may isang pangalan siyang narinig. Claudia. Ang sumunod na araw sa opisina ay tila isang bagyo na unti-unting lumalakas. Ramdam ni Claudia ang bigat ng mga tingin at bulungan. Pakiramdam niya ay bawat galaw niya ay sinusuri, bawat salita niya ay binibigyang kahulugan. Ang simpleng text ni Arthur kagabi na hindi niya sinagot ay nagdagdag lang sa kanyang pagkalito at pag-aalala. Si Serena, ang babaeng ito, ang sentro ng lahat ng tensyon. Sa tuwing naglalakad si Claudia sa pantry o sa hallway, laging nakasunod ang mga mata ni Serena, puno ng pagdududa at paghamak. Claudia, pakipasa nga itong mga dokumento kay Sir Arthur. Utos ni Serena sa isang matinis na boses, isang umaga. Nakangiti siya, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Diretso na sa office niya. Ayaw niya ng delay. Bumilis ang tibok ng puso ni Claudia. Diretso sa opisina ng CEO. Bihira siyang pinapupunta doon. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang stack ng folders. Alam niyang ito ay isang paraan ni Serena para ipahiya siya. O baka sadyang may balak itong ilagay siya sa alanganin. Naglakad si Claudia patungo sa executive floor. Bawat hakbang ay mabigat. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Ayaw niyang makita si Arthur sa ganitong paraan bilang isang simpleng empleyado na naghahatid ng dokumento. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng malaking agwat sa pagitan nila, sa kabila ng kanilang kontrata. Pagdating niya sa opisina ni Arthur, kumatok siya ng mahina. Sir Arthur, dokumento po mula kay Miss Serena, sabi niya. Pilit na pinatatag ang boses. Pumasok ka, Claudia. Ang boses ni Arthur ay malamig, professional. Pagpasok niya, nakita niyang abala si Arthur sa kanyang computer. Hindi siya nito tiningnan. Inilapag niya ang mga folder sa mesa at dahan-dahang lumabas. Ngunit bago pa siya makalabas ng tuluyan, narinig niya ang boses ni Arthur. May problema ba, Claudia? Napahinto siya. Lumingon siya. Nakita niya si Arthur na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Wala po, sir.
Sagot niya, mabilis. Mabuti. Mag-ingat ka, sabi ni Arthur, at bumalik na sa kanyang trabaho. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nasabi iyon. Babala ba yon? O nag-aalala lang siya? Ang utak ni Claudia ay gulong-gulo. Kinagabihan, pag-uwi niya sa mansyon, madilim pa rin ang lahat. Nagluto siya ng hapunan. Habang kumakain mag-isa sa malaking mesa, napansin niya ang isang maliit na kahon na nakalagay sa ibabaw ng kanyang unan. Isang maliit na kahon na may eleganteng ribbon. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang mamahaling ballpen. Silver, may nakaukit na AD. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang paboritong ballpen ni Arthur. Yung ballpen na laging hawak niya sa meeting, sa lahat ng pirmahan. Bakit ito nasa kwarto niya? Nabagsak ba ito o sinadya? Naramdaman niya ang malamig na kaba na bumalot sa kanya. Hindi ito aksidente. May isang taong nakakaalam. May isang taong nagtatangkang ipahiwatig na alam nila ang lihim niya. Sino? Si Serena ba? Ngunit paano? Kinabukasan, habang papunta sa kanyang cubicle, nakita niya si Serena na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga babaeng empleyado. Nakangisi si Serena at pagkakita kay Claudia, bigla itong tumawa ng malakas. Narinig niyo ba ang balita? Sabi ni Serena sa isang matinis na boses na tila sadyang ipinaririnig kay Claudia. May bago raw na nagpapanggap na special kay Sir Arthur. Akala siguro niya makukuha niya ang lahat sa pamamagitan ng pagiging sip-sip. Napakuyom ang kamao ni Claudia. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang hindi niya magagawa iyon. Ang kanyang sikreto ay mas mahalaga kaysa sa kanyang dignidad. Hindi naman siguro totoo yan, Mrs. Serena, sabi ng isa sa mga kasamahan. Totoo yan, sagot ni Serena. Tumingin kay Claudia ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng lason. May mga tao talagang gagamitin ng lahat. Makakuha lang ng pwesto. Naramdaman ni Claudia ang pag-init ng kanyang mga mata. Napayuko siya at naglakad palayo. Pilit na pinipigilan ng luha. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit ni Serena sa kanya. Pagdating sa kanyang cubicle, nakita niyang may nakalagay na maliit na papel sa keyboard niya. Isang sulat kamay. Alam kong hindi ka dapat narito. Nagulantang si Claudia. Sino ito? Paano niya nakuha ang ballpen ni Arthur? Paano niya nalagay ang sulat na ito sa cubicle niya nang hindi napapansin? Napaangat siya ng tingin. Nakita niya si Serena na naglalakad palayo. May ngisi sa labi. Sino ka talaga, Serena? Bulong ni Claudia. Ang boses ay puno ng takot at pagdududa. Ang sulat na yon ang naging simula ng bangungot ni Claudia sa opisina. Araw-araw, may bagong pagsubok. Mga papeles na nawawala, mga tsismis na kumakalat, at ang laging presensya ni Serena na tila anino na sumusunod sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may kakaibang pagbabago sa kanyang relasyon kay Arthur. Isang araw, inutusan siya ni Aling Nena na samahan si Arthur sa isang business trip sa Batangas. Isang sorpresa at isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Paano niya haharapin si Arthur sa labas ng kanilang tahanan at opisina? Sa biyahe patungong Batangas, tahimik lang silang dalawa sa sasakyan. Nagmamaneho si Arthur habang si Claudia ay nakatingin sa labas ng bintana. Pilit na iniiwasan ang anumang tinginan sa kanya. Ngunit pakiramdam niya, paminsan-minsan ay sumusulyap si Arthur sa kanya. Masyado ka bang tahimik ka, Claudia? Biglang tanong ni Arthur, basag ang katahimikan. Nagulat si Claudia. Hindi po sir. Iniisip ko lang po yung presentation bukas. Huwag kang mag-alala. Magaling ka, sabi niya, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na bihirang-bihira niyang makita. Isang ngiti na nagpatunaw sa yelo sa dibdib ni Claudia. Sa hotel, magkahiwalay sila ng kwarto, ngunit magkatapat lang. Kinagabihan,
Habang naghahanda siya para matulog, may kumatok sa pintuan niya. Si Arthur, nakasuot ng casual t-shirt, may dala siyang isang baso ng mainit na gatas. Para sa'yo, sabi niya. Mukhang stress ka sa mga nangyayari. Kinuha ni Claudia ang baso. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Salamat, sir. Arthur, pagtatama niya. Dito, sa labas ng opisina, Arthur. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Claudia, nakita niya ang totoong Arthur, hindi ang CEO na malamig, hindi ang asawa sa papel, kundi isang lalaking may pag-aalala. Bakit ka ganyan, Arthur? Tanong ni Claudia. Ang kanyang boses ay mahina. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ang kasunduan natin. Napabuntong hininga si Arthur. Ang kasunduan natin. Isang malaking pagkakamali. Sabi niya, ang kanyang tingin ay malayo. O baka hindi. Hindi niya ipinaliwanag ang ibig sabihin yon. Nagpaalam siya at bumalik na sa kanyang kwarto. Iniwan si Claudia na tulala. May mainit na gatas sa kamay at may mas mainit na damdamin sa kanyang puso. Nagsimula siyang mangarap, mga panaginip na puno ni Arthur. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tingin, ang kanyang pag-aalala. Ang mga panaginip na ito ay nagdulot ng gulo sa kanyang isip. Hindi niya dapat nararamdaman ang mga ito. Hindi ito bahagi ng kontrata. Pagbalik nila sa opisina, tila mas lalo pang lumala ang mga panunukso ni Serena. Ngunit may kakaibang lakas na nahanap si Claudia mula sa mga sandaling iyon kasama si Arthur. Pakiramdam niya, hindi na siya nag-iisa. Isang hapon, nakita niya si Serena na nakikipag-usap sa isang lalaki sa labas ng gusali ng kumpanya. Nakasuot ng itim na hoodie ang lalaki at tila ayaw magpakita ng mukha. May inabot na sobre si Serena sa lalaki at pagkatapos ay tumango. Nagtago si Claudia, pinagmamasdan ng eksena. Ang pakiramdam niya ay may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang may kinalaman ito sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Arthur sa telepono. Nagtatago siya sa isang sulok dahil ayaw niyang makita siya ni Arthur na nakikinig. Kailangan mong mag-ingat, Celeste, sabi ni Arthur. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong mahirap, pero kailangan mong intindihin para sa kaligtasan mo. Celeste? Sino si Celeste? Ang pangalan ay tila isang tinik na tumusok sa puso ni Claudia. Sino ang babaeng kausap ni Arthur na tinatawag niyang Celeste? Bakit siya nag-aalala ng ganoon? At ano ang ibig sabihin ng para sa kaligtasan mo? Naramdaman ni Claudia ang isang kirot sa dibdib. Lahat ng pag-asa na nabuo niya mula sa kanilang business trip ay biglang gumuho. May iba na pala si Arthur. At siya, si Claudia, ay isang kontrata lang, isang pekeng asawa. Narinig ni Arthur ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay sa likod ng pader ng kanyang opisina. Napaangat siya ng tingin mula sa kanyang telepono. Si Claudia ba yun? Naramdaman niya ang matinding pagkabahala. Kailangan niyang kausapin si Celeste, ang kanyang nakababatang kapatid, na nagtatago sa probinsya dahil sa banta mula sa isang taong may galit sa kanilang pamilya. Isang lihim na bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at dahan-dahang lumabas, ngunit wala si Claudia. Tanging ang katahimikan ng hallway ang sumalubong sa kanya. Bumuntong hininga siya. Sana hindi narinig ni Claudia ang usapan nila ni Celeste. Ayaw niyang madamay ito sa gulo ng kanyang pamilya. Pumasok siya sa kanyang opisina. Ang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang kasal kay Claudia na sinimulan niya para protektahan ang kanyang pamilya at ang kumpanya ay unti-unting nagiging komplikado. Nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para kay Claudia. Damdamin na hindi bahagi ng kontrata. Damdamin na hindi niya pinlano. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang kanilang kumpanya. Hindi dahil sa problema sa negosyo, kundi dahil sa isang malaking eskandalo
na kinasangkutan ng kanyang ama. May isang taong naglabas ng maling impormasyon sa publiko, nagdulot ng gulo sa stock market at nagpabagsak sa reputasyon ng Deo Gracia Group. Ang kanyang ama, na sobrang naapektuhan, ay namatay sa isang aksidente. Ang tunay na salarin ay si Damian Montefalco, isang dating kasosyo ng kanyang ama na nagalit dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa negosyo. Ngayon, lumalabas si Damian sa kulungan at may balak itong gumanti. Ang unang biktima, ang kanyang nakababatang kapatid na si Celeste na kasalukuyang nagtatago. Ang susunod, marahil ang kumpanya at sino mang malapit sa kanya. Kaya niya pinakasalan si Claudia. Kailangan niya ng isang legal na asawa para ipakita sa publiko at sa kanyang lola na stable ang kanyang buhay, na walang puwang para sa mga eskandalo. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may bahagi sa kanya na gusto lang protektahan si Claudia mula sa kanyang magulong mundo. Napaigtad siya nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Serena, "Sir Arthur, may conference call po kayo with the investors in 10 minutes. "Okay," sagot niya malamig. "Sir, may napansin po ako?" Sabi ni Serena, ang kanyang boses ay tila nagpaparinig. "May mga tao po kasing umaakyat sa ulo. Akala siguro nila, porket binibigyan ng special treatment, may karapatan na silang umasta." Alam ni Arthur na si Claudia ang pinatatamaan ni Serena. Halata sa kanyang mga mata ang inggit at galit. Nagulat siya nang makita si Gino, isang sales associate na kilala sa pagiging friendly at palabiro, na nag-abot ng kape kay Claudia. Ang pagtawa ni Claudia, ang matamis nitong nangiti. Naramdaman ni Arthur ang kakaibang kirot sa dibdib. Selos. Hindi niya inasahan ang damdaming iyon. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi ito bahagi ng kontrata. Pagkatapos ng conference call, nakita niyang nag-text si Gino kay Claudia. Napakunot ang noo niya. Sinong Gino iyon? Bakit niya tinatanong si Claudia kung okay lang ito? At bakit ganito ang pakiramdam niya sa isang simpleng text message? Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Alam niya na kailangan niyang protektahan si Claudia, hindi lang mula sa mga banta ni Damian, kundi pati na rin sa sarili niyang damdamin. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number, sinagot niya. "Arthur Deo Gracia, matagal na tayong hindi nagkikita." Ang boses sa kabilang linya ay may bahid ng pagbabanta. "Nakikita ko na may bagong laruan ka. Ingatan mo siya, baka mawala rin siya tulad ng ama mo." Napakuyom ang kamao ni Arthur, si Damian Montefalco. Alam niyang may balak ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Claudia ang magiging target nito. "Huwag mong idamay si Claudia dito," sabi ni Arthur. Ang boses ay puno ng galit. "Oh, concerned ka?" tawa ni Damian. "Huwag kang mag-alala, Arthur. Hindi ko siya sasaktan. Sa ngayon, gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano kadali sirain ang lahat ng meron ka." Namatay ang tawag. Nanlumo si Arthur. Hindi ito pwedeng mangyari. Kailangan niyang protektahan si Claudia kahit na nangangahulugan iyon ng paglayo sa kakanya. "Sir Arthur," boses ni Serena mula sa pinto. "May bago po kayong email. Anonymous po, pero galing sa loob ng kumpanya." Binuksan ni Arthur ang email, isang litrato, maling kuha. Siya at si Claudia na magkatabi sa Batangas habang nag-uusap sila tungkol sa presentation. Ang caption, ang lihim na relasyon ng CEO at ng kanyang empleyado. Kasama sa email ang mga bulungan tungkol sa kanilang hindi angkop na relasyon at ang pagbabanta na ipaalam sa publiko. Naramdaman ni Arthur ang lamig na bumalot sa kanya. Hindi ito nagkataon. Si Serena, si Damian, may nagtutulungan at si Claudia ang target. Ang sumunod na araw ay tila isang malaking gulo. Isang email, isang litrato. Ang buong opisina ay tila nagiging bulong-bulungan. Ang email na may pamagat na ang lihim na relasyon ng CEO at ng kanyang empleyado ay kumalat na parang apoy.
At ang litrato nilang dalawa ni Arthur sa Batangas ang naging ebidensya. Nanginginig ang mga kamay ni Claudia habang binabasa ang email. Ang mukha niya ay namutla. Ang takot na matagal na niyang kinikimkim ay biglang bumalik. Ang kanyang lihim, ang kanyang kontrata ay nasa bingit na ng pagkakalantad. Nakita niya ang mga tingin ng mga kasamahan. Mga tingin na puno ng pagdududa, inggit at panunuya. Si Serena, sa kanyang cubicle, ay nakangisi. Ang kanyang mga mata ay nagtagumpay. Claudia, kailangan mo munang mag-leave, sabi ni Aling Nena, ang kanyang supervisor. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala rito. Naramdaman ni Claudia ang matinding kahihiyan. Tumayo siya. Ang kanyang mga paa ay nanghihina. Habang papalabas siya, narinig niya ang mga bulungan. Akala mo kung sino. Yun pala. Ang kapal naman ng mukha. Alam na nga may asawa si Sir Arthur. Nagulat si Claudia. May asawa si Arthur? Hindi niya alam iyon. Pakiramdam niya ay may bumalibag sa kanyang ulo. Kailan pa? Bakit hindi niya alam? Siya ang asawa niya. Sa papel lang. Ngunit wala siyang alam na may iba pang asawa si Arthur. Napakagatlabi siya. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi na niya maintindihan ang lahat. Ang tanging alam niya ay may isang malaking pagkakamali na nangyayari. At siya ang sentro ng lahat. Nang papalabas siya ng opisina, biglang may humila sa kanyang braso. Si Arthur. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Sumama ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may awtoridad. Huwag po, sir. Ayoko pong makita nila tayo na magkasama. Sabi ni Claudia. Pilit na tinatanggal ang kamay niya. Lalo lang po silang magdududa. Wala akong pakialam sa kanila, sabi ni Arthur. Ang kanyang boses ay may halong galit. Kailangan nating mag-usap. Hinila siya ni Arthur patungo sa parking lot. Pinapasok niya siya sa kanyang kotse. Bakit mo ginagawa ito, Arthur? Tanong ni Claudia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pabayaan mo na lang ako. Kaya kong harapin ito. Hindi mo kaya, sabi ni Arthur. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon. Alam kong hindi ikaw ang nagpadala ng email na yon. At alam ko na may gustong manira sa'yo. Paano mo nalaman? Tanong ni Claudia. Nagulat. Hindi na mahalaga yon. Ang importante, kailangan kitang protektahan, sabi ni Arthur. Narinig ko ang mga bulungan sa opisina. Ang sabi nila, may asawa daw ako. Pero ikaw ang asawa ko, Claudia. Sa kontrata, oo, pero ikaw pa rin. Napakunot ang noo ni Claudia. May asawa ka na? Sino? Napabuntong hininga si Arthur. Iyon ang dapat kong ipaliwanag. Hindi ako ang nagpadala ng email at alam kong si Serena ang may gawa niyan. Si Serena? Tanong ni Claudia. Gulat. Oo, at hindi lang siya. Mayroon siyang kasama. Sabi ni Arthur, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kailangan nating mag-ingat. May gustong manira sa akin at sa pamilya ko at ginagamit kanila para saktan ako. Hindi maintindihan ni Claudia ang lahat ng sinasabi ni Arthur. Ang tanging alam niya ay may isang malaking panganib na nagbabanta at siya ang nasa gitna ng lahat. Bakit mo pa ako pinoprotektahan, Arthur? Tanong ni Claudia. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi naman ito kasama sa kontrata. Tumingin si Arthur sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang damdamin. Dahil mahalaga ka sa akin, Claudia. Nagulat si Claudia sa sinabi ni Arthur. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may kumatok sa bintana ng kotse. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. May hawak siyang isang sobre. Binuksan ni Arthur ang bintana. Inabot ng lalaki ang sobre. May nagpapabigay sa iyo, Deo Gracia, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Kinuha ni Arthur ang sobre. Pagkabukas niya, nakita niya ang isang litrato ni Celeste, ang kapatid niya. Nasa ilalim ng litrato ang isang sulat.
Mag-ingat ka sa iyong mga mahal sa buhay, Arthur. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At hindi lahat ng nakasulat sa papel ay totoo rin. Napakuyom ang kamao ni Arthur. Si Damian Montefalco. Muli. Sino siya? Tanong ni Claudia, natatakot. Wala ka nang dapat malaman, Claudia. Sabi ni Arthur, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kailangan mong lumayo sa akin. Kailangan mong magtago. Napakuyom ang kamao ni Arthur habang tinititigan ang litrato ni Celeste. Hindi niya hahayaan si Damian Montefalco na saktan ng kanyang kapatid o sino mang mahalaga sa kanya, lalo na si Claudia. Ang babaeng, sa simula, ay isang kontrata lamang, ngunit ngayon ay unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Umuwi ka na, Claudia, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-aalala. Kailangan mong magtago sa mansyon, huwag kang lalabas. Pero Arthur, sino ba ang lalaking yon? Tanong ni Claudia. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Wala ka nang dapat malaman, sabi niya. Pilit na pinipigilan ng galit. Basta, makinig ka sa akin. Delikado ang sitwasyon. Iniwan niya si Claudia sa mansyon at agad siyang bumalik sa opisina. Kailangan niyang malaman kung paano nakakuha ng impormasyon si Damian. Mayroon siyang espiya sa loob ng kumpanya at ang lahat ng ebidensya ay patungo kay Serena. Agad siyang pumasok sa kanyang opisina at hinarap ang security footage. Nag-scroll siya sa mga oras na nag-email si Serena. Nakita niya ang isang bahagi kung saan nakikipag-usap si Serena sa isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Ang kaparehong lalaki na nag-abot ng sobre sa kanya kanina. Naramdaman ni Arthur ang matinding galit. Paano nagawang traidorin ni Serena ang kumpanya? At bakit? Biglang nag-flash. Sa isip niya ang isang alaala. Ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama bago ito namatay. Flashback. Bumalik si Arthur sa alaala ng isang umaga. 5 taon na ang nakalipas. Nasa opisina siya ng kanyang ama. Ang lolo niya ang nag-aasikaso ng lahat ng papeles. Ang Deogracia Group ay nasa bingit ng pagkalugi. At ang kanyang ama ay tila nawawalan na ng pag-asa. Arthur, huwag mong hahayaan na may makasira sa pamilya natin, sabi ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa pinakamalapit sa iyo. Hindi niya maintindihan noon ang ibig sabihin ng kanyang ama. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Nag-text siya sa kanyang abogado. Kailangan kong mag-file ng reklamo laban kay Serena de la Cruz at Damian Montefalco. Agad. Ngunit bago pa niya matapos ang text, biglang may tumawag sa kanya. Si Aling Nena. Ang boses nito ay puno ng pagkabahala. Sir Arthur, si Miss Claudia. Nagkaroon po ng aksidente sa kalsada. Nawalan po ng preno ang sasakyan niya. Nanlumos si Arthur. Hindi niya naprotektahan si Claudia. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nangyari na. Agad siyang bumaba sa parking lot. Sumakay siya sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho patungo sa lugar ng aksidente. Ang puso niya ay kumalabog, puno ng kaba at pagsisisi. Sana ay okay lang si Claudia. Pagdating niya sa lugar ng aksidente, nakita niya ang kotse ni Claudia na nakasalpok sa isang poste. Basag ang windshield at may dugo sa upuan. Naramdaman ni Arthur ang matinding takot. Lumapit siya sa kotse at nakita niya si Claudia. Walang malay. May tama sa ulo. Claudia! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Agad niyang binuhat si Claudia at isinakay sa kanyang kotse. Dumating ang mga pulis at emergency responders, ngunit huli na ang lahat. Kinuha na niya si Claudia. Sir Arthur, kailangan naming dalhin si Miss Claudia sa ospital, sabi ng isang pulis. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Arthur. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Ako ang asawa niya.
Nagulat ang mga pulis. At sa kalagitnaan ng lahat ng kaguluhan, nakita niya si Serena. Nakatayo sa malayo, nakangisi. Ang kanyang mga mata ay nagtagumpay. Serena, bulong ni Arthur. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Hindi mo ito pwedeng gawin. Malamig, madilim, ang sakit. Ito ang unang mga pakiramdam ni Claudia nang unti-unti siyang magising. Ang kanyang ulo ay kumikirot at ang buong katawan niya ay parang pinukpok. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ngunit puro puti lang ang nakikita niya. Ospital. Claudia? Isang boses. Familiar. Boses ni Arthur. Lumingon siya, pilit na inililipat ang kanyang tingin. Nakita niya si Arthur, nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lungkot. Ang kamay nito ay nakahawak sa kanya, mahigpit. Arthur? Bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Anong nangyari? Nagka-aksidente ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nawalan ng preno ang kotse mo. Naalala niya ang lahat. Ang pagmamaneho sa kalsada, ang biglaang pagkawala ng kontrol sa manibela, ang matinding takot, at ang pagbangga. Si Serena, ang sulat, si Damian, ang lahat ay tila isang malaking bangungot. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Claudia. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Napabuntong hininga si Arthur. Si Serena at si Damian Montefalco, ang dating kasosyo ng papa ko. Napakuyom ang kamao ni Claudia. Ang lahat ay unti-unting luminaw. Ang mga panunokso ni Serena, ang mga sulat, ang email, lahat ay may koneksyon sa paghihiganti ni Damian kay Arthur. At siya, si Claudia, ay naging collateral damage. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong hinanakit. Bakit ako, Arthur? Bakit ako ang idinamay niyo sa gulo niyo? Tumingin si Arthur sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Claudia. Kasalanan ko ang lahat. Dapat noon pa lang ay sinabi ko na sa iyo ang lahat. Ano ba ang lahat, Arthur? Tanong ni Claudia. Ang kanyang boses ay matigas. Ang tungkol sa kapatid mo? Ang tungkol sa kasal niyo? Ang tungkol sa pekeng kasal natin? Nanlaki ang mga mata ni Arthur. Narinig mo ang usapan namin ni Celeste? Tumango si Claudia. Oo, akala ko may iba kang asawa. Napaiwas ng tingin si Arthur. Si Celeste ang kapatid ko at walang ibang asawa. Ikaw lang. Pero Arthur, kasunduan lang ito, sabi ni Claudia. Ang kanyang boses ay may halong lungkot. Kontrata lang. Biglang lumuhod si Arthur sa tabi ng kanyang kama. Naramdaman ni Claudia ang pagkabigla. Hindi na ito kontrata, Claudia. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na ito kasunduan. Simula nang makilala kita, unti-unting nagbago ang lahat. Simula nang makita ko ang pagiging simple at matapang mo. Simula nang malaman ko ang pagmamahal mo sa kapatid mo. Unti-unting nahulog ang loob ko sa'yo. Tinitigan niya si Arthur. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Totoo ba ang lahat ng sinasabi nito? O bahagi lang ito ng kanyang plano? Claudia, mahal kita, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng pagtatago. Alam kong hindi sapat ang mga salita ko, pero handa akong patunayan sa'yo. Sa labas ng kwarto, narinig nila ang bulungan ng mga tao. May mga kamera, may mga reporter. Sir Arthur, totoo po ba ang balita na may bagong CEO ng Deo Gracia Group? Tanong ng isang reporter. At sino po ang kasama nyo? Tanong ng isa pa. Si Miss Claudia Vergara po ba yan ang empleyado nyo? Napaangat si Arthur. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Lumabas siya ng kwarto. Hinarap ang mga reporter. Ngunit bago pa siya magsalita, biglang nagring ang telepono ni Arthur. Isang unknown number. Sinagot niya. Arthur?
Ang plano mo, nagtagumpay. Ang boses ni Serena na may halong pagtawa. Sa tingin mo, hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mo? Ang peking aksidente, ang peking pagtatago ng kapatid mo, ang lahat. Ito ang paraan ko para pabagsakin ka. Napakuyom ang kamao ni Arthur. Peking aksidente? Peking pagtatago. Anong sinasabi ni Serena? Kailangan mong gawin ang lahat ng sinabi ko, Arthur. Sabi ni Serena. O kung hindi, ang totoong Celeste ang mamamatay. Nanlumo si Arthur? Ang lahat ay isang malaking bitag. At siya at si Claudia ang mga biktima. Nanlumo si Arthur. Ang mga salita ni Serena sa telepono ay tumatatak sa kanyang isip. Pekeng aksidente? Pekeng pagtatago? Ang lahat ba ay isang malaking laro lang at siya ang uto-uto? Ngunit ang litrato ni Celeste at ang banta ni Damian. Sir Arthur, anong masasabi niyo sa mga lumalabas na balita? Sigaw ng isang reporter, muling ibinabalik si Arthur sa realidad. Napakuyom ang kamao ni Arthur. Kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Hindi ngayon. Kailangan niyang protektahan si Claudia at si Celeste. Ang balita na kumakalat ay walang katotohanan. Sabi ni Arthur, ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Ang lahat ng yan ay pawang paninira. Si Miss Claudia Vergara ay isang tapat na empleyado at ako, bilang CEO ng Deogracia Group, ay tinitiyak na papanagutin ang sinumang nasa likod ng paninirang ito. Ngunit may hininga pa rin si Arthur. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung totoo ngang peke ang aksidente ni Claudia, sino ang may gawa at bakit? Kung totoo ngang peke ang pagtatago ni Celeste, nasaan ang kapatid niya? Pinutol niya ang interview sa mga reporter at bumalik sa kwarto ni Claudia. Nakita niya itong nakahiga pa rin, gising na, at tinititigan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Arthur, ano ang totoo? Tanong ni Claudia. Ang kanyang boses ay mahina. May asawa ka ba? Sino si Celeste? At bakit mo sinabi na peking aksidente? Umupo si Arthur sa tabi ng kama ni Claudia. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit. Claudia, kailangan mong pakinggan ang lahat ng sasabihin ko. Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat. Ang pagtataksil ni Damian Montefalco sa kanyang ama, ang pagbagsak ng kumpanya, ang pagkamatay ng kanyang ama, ang banta ni Damian sa kanyang pamilya, lalo na kay Celeste. Kaya ko pinakasalan ka, Claudia, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Kailangan ko ng panangga, isang pekeng kasal para ipakita sa publiko na matatag ako na walang puwang para sa mga eskandalo. At ikaw ang pinili ko dahil alam kong matino ka, na hindi mo ako idadamay sa kung anumang gulo. Naramdaman ni Claudia ang kirot sa dibdib. Ginagamit lang siya. Mula sa simula, ginamit lang siya ni Arthur. Pero nagbago ang lahat, Claudia. Sabi ni Arthur, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Simula nang makilala kita, unti-unting nahulog ang loob ko sa iyo. Ayokong madamay ka sa gulo ko. Kaya ako nagkunwari na may kapatid akong nagtatago. Kaya ako nagkunwari na may iba akong pinoprotektahan para ilayo ka sa panganib. Ang aksidente ko, peke ba yon? Tanong ni Claudia, ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, sagot ni Arthur, yumuko. Pinaayos ko ang kotse mo. Ang sinabi ko sa'yo na aksidente ay totoo. Ngunit ang nawalan ng preno ay kasinungalingan. Pinlano ko ang lahat ng yon para makakuha ng reaksyon mula kay Damian, para makita ko kung gaano kalalim ang kanyang plano. Pero, bakit? Tanong ni Claudia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Bakit mo ginawa yon sa akin? Para protektahan ka, Claudia, sabi niya. Nalaman ko na si Serena ang kasabwat ni Damian. Siya ang naglalabas ng impormasyon at ang target nila ay ikaw.
para saktan ako. Hindi makapaniwala si Claudia sa lahat ng kanyang narinig. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ay unti-unting napapalitan ng galit. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may bahagi sa kanya na nakaramdam ng kirot. Bakit niya ginawa iyon? Para ba talaga sa kanya? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Claudia, ang kanyang boses ay mahina. May mga tao akong pinagkakatiwalaan, sabi ni Arthur. At ngayon, kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating vakstralan si Serena at si Damian. Maya-maya, dumating ang mga pulis. May bitbit silang ebidensya, mga text messages sa pagitan ni Serena at Damian, mga bank transactions, at ang security footage na nagpapakita kay Serena na naglalagay ng ballpen ni Arthur sa kwarto ni Claudia. Serena de la Cruz at Damian Montefalco, arestado na po sila, sabi ng isang pulis. Naramdaman ni Claudia ang pagluwag ng kanyang dibdib. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Kinabukasan, lumabas si Arthur sa isang press conference. Kasama niya si Celeste, na buhay at walang pinsala. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang pekeng aksidente, ang pekeng pagtatago, at ang pagtataksil ni Damian at Serena. Ang kasal ko kay Claudia Vergara ay hindi isang kontrata lamang, sabi ni Arthur. Ang kanyang boses ay pununo ng pagmamahal. Ito ay isang kasal na sinimulan ko para protektahan siya. At ngayon, ito ay kasal na puno ng pagmamahal. Si Claudia ang aking asawa, ang aking ilaw, at ang babaeng handa kong ipaglaban. Napanood ni Claudia ang press conference sa TV sa kanyang kwarto sa ospital. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Totoo ba ang lahat ng sinasabi ni Arthur? Biglang bumukas ang pinto. Si Arthur. Lumapit siya sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Claudia, alam kong mahirap paniwalaan ang lahat ng ito. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na magpaliwanag. Pero mahal kita at handa akong gawin ang lahat para makuha ang tiwala mo ulit. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagdududa, ang galit, ay unti-unting napapalitan ng kakaibang damdamin. Isang damdamin na hindi bahagi ng kontrata. Isang damdamin na unti-unting lumalalim.